Bakit parang pinalalabas pa na yung unusual ay illegal? Alam niyo po, pag sinabing unusual, hindi pangkaraniwan, partner. Pag hindi ba pangkaraniwan, illegal na agad? Halimbawa, partner, si Manny Pacquiao. Siya po ay mayroong hindi pangkaraniwang lakas. Illegal ba yung lakas niya, partner? Hindi. Naka 8 8 Division world champion. champion. Siya lang po ang tangi. Kaya unusual po ang kanyang achievement. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Eto na tayo. BP Sara pinabulaanan ng ulat na makakalaya na sa susunod na linggo si FPRRD. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kumakalat at pinakakalat ni KPL na sa social media na sinabi umano niyang makakalaya na sa susunod na linggo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pakikipagpulong sa mga Pilipinong taga-suporta sa dahig. Noong Hulyo 28, Central European Summertime, sinabi ni Bibi Sara na nag-ugat ang maling impormasyon sa kanyang talumpati sa isang rally sa London. Ayun. Ang nilalaman lang din sa nilabas na case calendar mula sa ICC ay mga schedule lamang mismo ng paglilitis. At wala ito nakatakdang pagdinig kaugnay ng posibleng pagpapalaya sa dating Pangulo. Ayun. Partner, ito, maliwanag na. ano lang natin ha. Kasi sabi ni BP Sara, magkita tayo next week. Pupunta ako kay Tatay Digong. Akala ang yung mga malilikot ang pag-iisip ng mga vlogger katulad nung nasa tabi ko. Binigyan ng kahulugan next week. Lalaya na. Lalaya na. Ang ibig niya sabihin, nasa London po kasi siya. Yun. Kaya sinabi niya yun sa London, next week, magkikita sila ni Tatay Digong. Pupunta siya ng dahig. Pupunta siya. Ngayon nga, nasa dahig na siya. Pero meron siya nabanggit doon, partner. Ano? Ayun, yung pangarap kasi na, hindi, ganito pala, magkita tayo next week. Yung parang napagdugtong yung pangarap nating lahat na makalaya si Tatay Digong. Tapos na dugtong yung magkita tayo next week. Yung parang ganun. Pero ako, naintindihan ko naman yun, partner. Sinadya mo lang. Sinadya ko lang kasi gusto ko lang talaga mang-asar. Bakit, partner? May naasar ba pag sinabing lalaya na si Tatay Digong? Di ba yung bakit di ba napakaingay ngayon sa social media? Tama. Gigil na gigil. Doon sa post ko na mayroong hawak si Inday Sara na welcome home, PRR. Nilayout lang naman yung sa sa AI. Kasi ang original nun, pagkakalam ko, partner, siya, ay yung welcome BP Sara to London, di ba? Pero nakalagay doon, welcome home, PRRD. Sa na yon, AI na yon. Correct. Sinubukan kong i-post ngayon, partner. Napikon yung ang daming nag-comment. Diba? Partner, talagang ang mga tao, sabik na sabik, yung maraming Pilipino, sabik na makabalik na si Tatay Digong. Pero marami rin po, siguro mga, kumbaga 90% gusto nang umuwi si Tatay Digong, mga 10% yung nagagalit pag binabanggit natin. Sila yung mga DDH. Ayun, mga DDH. Yan tayo, po yung mga domestic helper. Talagang yan, masisipag yung mga yan. Tayo, partner. DDH. Makarinig lang tayo ng kapirasong, may pag-asa. Parang tanaw na natin yung liwanag na pauwi na si Tatay. Agad-agad. Lenny Robredo, ikaw ba yan? May tanaw ng liwanag. Liwanag, pag-asang liwanag na makalabas si Tatay. Pinalalaki natin yan. Pinalalaki. Inaamin ko. Pinalalaki ko talaga yan. Doon sa vlogs ko lang. Correct. Hindi dito sa birada. Alam mo tong kumpare ko, talagang nagpapasaya siya. Gusto niya maging masaya yung mga Pilipino sa kanyang mga vlogs. Pero hindi naman fake news yun. Hindi fake news yun. Ikaw talaga antikler. Lahat na lang nasabihin namin, fake news sa'yo. Ikaw nga dyan, ipakta ka nga daw eh. Ano naman sa hapon ng Washington? Wag na yun. Wag na yun. Iba yun, iba. Okay. Partner, punta na tayo rito. Hindi, yung kanina pala, yung siningit natin, no? Nako, masisihan po ang mga prosecuting team dahil
wala po talaga maipakitang ebidensya kay BP Sara eh. Masisihan ang mga prosecutor. Prosecutor. Oo. Dahil ito po, yung pangalawang article na to, partner, wala talaga. Pigam-piga sila, no? Ang akala natin, yung una, Piga-piga yung prosecutor, ha? pigam-piga po sila. Wala po maipakitang ebidensya, wala rin maipakita ng mga testigo na, no? Yung palpak sila kahapon, partner. Ito po, depensa ni BP Sara, nilaktawan ng cross-examination ng unang testigo. Ayun. Sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na sinadya nilang wag nang i-cross-examine ang unang testigo ng prosecution sa Article 1 na impeachment complaint upang hindi na umano pahabain ang paglilitis. Ayon kay Defense spokesperson Michael Powa, wala umanong questionable o nakakapinsalang pahayag ang testigo dahil kinumparma lang nito ang mga tseke na hindi naman pinagtalunan ng depensa. Sa ikalawang testigo, walang maikling tanong lamang ang binato ng depensa kabilang ang paglilinaw kung bakit dumaan sa fire exit ang mga nag-encash ng tseke. Ginit na po na hindi nila kinwestiyon ang paglalarawan sa mga transaksyon bilang unusual dahil personal opinion lamang umano ito ng mga dating opisyal ng Land Bank. Dapat lilinaw natin yung partner. Sa'yo partner. Hindi, ikaw nga muna, partner. Ako ba? Oo. Ano ba pagkakaintindi mo bakit pinagtatalunan tong unusual, no? Ayon nga dito sa binasa mo. Ay, wala pala akong mic, partner. Sorry na. Ayon nga dito sa binasa mo, nilaktawan. Ayan, nilaktawan ang cross-examination ng unang testigo. Ibig sabihin niyang, partner, bakit nilaktawan ito? Bakit hindi na nag-cross-examine? Oo, bakit hindi nag-cross-examine ang defense o ang depensa, kampo ni BP Inday Sara dito sa isa pang witness na iniharap mula sa witness. Branch manager ng Show Boulevard. Branch manager ng Land Bank. Dati yan, partner, ha? Nagaling naman ito sa prosecution, mga partner. Hindi nga kahina-hinala eh. Wala nga kahina-hinala eh. Wala naman sinabi ang testigo. Walang sinabi, yung testigo, walang sinabi sa Senado na alam mo yung pagdidiin kay BP Inday Sara. Ayun. Partner. Yung bang ikakagulantang. Wala siyang ibinintang. Yun, sa madaling salita. Wala siyang ibinintang na para magulantang ang kampo ni BP Inday Sara. At mapainom tayo ng tang. Kaya ayun, ayaan na natin yan. Okay, tama naman, no? Kaya mo kino-question yung isang testigo kasi kung nagbigay yung testigo na to ng mga pahayag na may bintang kay BP Sara, halimbawa, ininakaw niya po yung withdraw. Yan, iba na yan. Yun, kukwestiyonin siya. Kung wala naman pong sinasabing paglabag si BP Sara, hindi na po kinakailangan talagang questionin ng depensa. Yan po yun para makatipid tayo. Oo. Kasi po, ang katakataka lang dyan, bakit itong mga majority senators wala naman pong sinasabi ng illegal. Itong branch manager ng Land Bank, hindi po sa nagsabi na may illegal na ginawa si BP Sara o illegal na ginawa yung mga tauhan ni BP Sara. Bakit parang pinalalabas pa na yung unusual ay illegal? Alam niyo po, pag sinabing unusual, hindi pangkaraniwan, partner. Pag hindi ba pangkaraniwan, illegal na agad? Halimbawa, partner, si Manny Pacquiao. Siya po ay mayroong hindi pangkaraniwang lakas. Illegal ba yung lakas niya, partner? Hindi. Naka 8 division world champion. Siya lang po ang tangi. Kaya unusual po ang kanyang achievement. Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. At dahil dyan, Katulad mo, partner. Halimbawa ako. Yung katalinuhan ni Badong, hindi pangkaraniwan yan. Correct. Unusual yan. Unusual yan. Oo, Konti lang po. wala pa ako nakikitang vlogger na ganyan, kahenyo. Ako ang pinakahenyo. Yan! Unusual yung niyabang mo, Badong. Di ba? Di ba? Yan yun. Ganun Pero na kasi. hindi ibig sabihin ng unusual
ay lumalabag ka sa batas. Walang paglabag doon, partner. Kasi si Tatay Digong, unusual lang kanyang pamumuno. Ayan. Oo. Siya lang po ang namuno ng 6 na taon na pinakamaraming nagawang infrastruktura, partner. Bukod tangi. Bukod tangi yan, partner. May dalawang pangulo na mas mahaba ang panunungkulan sa kanya. Pero mas konti ang nagawa. Yes. Kahit po yung tatay ni BBM na 20 years, nahigitan ni Tatay Digong sa... Kahit sabihin na lang natin napantayan, Hindi partner. nahigitan Oh, talaga, nahigitan pa partner. talaga. Yan po ay record. Oh, di ba? Kahit po si GMA na mahigit 6 years dahil Sa 9 na taon. 9 na taon si Oh. GMA, talo pa rin ni Tatay Di Digong. ba? Yan po. Pambihira yan. Unusual. Unusual. May kasalanan ba si Tatay Digong dahil magaling siya, unusual? Yun. Wala. Natural yung kanyang galing eh. Si BP Sara, partner, Yung kanyang... unusual din yung Unusual pamumuno din niya yan. sa Davao City. Correct. Di ba? Oo. Kung babalikan po natin sa mga hindi po nakakaalam, yung Davao City, siguro tagarihan ka, partner. Nabuta mo syempre. siguro na Oo. marami pang insurgency dyan. Before Mga Duterte, pugad dyan, partner. Talagang merong kuta dyan yung mga NPA. Saksi ako, partner. Nakita ko mismo saksi. yan. Yung kuta mismo, nakita mo? Hindi, yung grupo nila Yung na mga grupo. nagpapatrol sa madaling araw. Correct. Tignan nyo po. Dahil meron po talagang ang tawag yata nila dyan, base, no? May base po yung mga insurgent dyan sa Oo. Davao. Pagkatapos po, dahil sa unusual na ginawa ni BP Sara, nadeklara po ang Davao City bilang insurgent-free. Di ba? Unusual po yun. Unusual yan. Dapat, ibig sabihin ba, yan? Illegal? Hindi po. Pero kung halimbawa, partner, halimbawa, baliktarin natin yung pangyayari dito sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Halimbawa lang naman. Yung witness na yun mula sa kampo, halimbawa lang ng depensa. Sigurado yan, partner, pati unusual, palalakihin yan nila. Yan nga yung ginawa nila, partner. Para Para may usapin. Oo, at idiin si BP Sara. So sa ika-10 araw po, wala pa po talaga tayong nakikita na direkta na yung kumbaga magpapahama kay BP Sara. Kaya po, yung kahilingan po nila na sinasabi nga po ni Senator Pia Cayetano na parang fishing expedition, lumabas na po. Alam mo, partner, yung BIR, hindi basta-basta pwedeng buksan yan. Pero pag yan ang pinabuksan illegal yan, partner. Pag pinabuksan yan ng Pangulo ng Pilipinas, pwede na. Yan.